Bago pa man ganapin ngayong July 28 ang ika-4 na SONA 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasado na ang pulisya na galing pa sa iba't ibang distrito, kabilang din ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Kabalikat din ang kapulisan mula sa iba't ibang region. Personal din na ininspeksyon ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas de Torre III ang kalagayan ng kapulisan na nakatalaga sa SONA 2025. Kapulisan na gabi pa lang nandito para siguraduhin ng seguridad ng SONA 2025, sir. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kasamahan at na-appreciate natin, nare-recognize natin ang kanilang serbisyo sa bayan sa mga panahong ito. Sir, sa pagkain po nila, paano po, sir? Kompleto naman tayo. Kasama yan sa plano natin ang logistics. Plus ang mobilization, demobilization, tubig, pagkain, CDM shields, raincoats, lahat yan. Kaya mag-isipan na lang. Samantala, simula St. Peter Parish hanggang Batasan, nilakad at tiniyak ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiring na nagagampanan ng kapulisan ang tungkulin at seguridad sa gaganaping SONA. Nagbigay naman ng pahayag si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio sa datos at sitwasyon ng deployment ng kapulisan. Sa total deployment natin, whole NCRPO po ay 22,000 plus. Dito lang sa Quezon City, meron tayong 13,000. Kapulisan, sir, meron pa ba tayong ibang allied units, sir? Kompleto tayo. Nandyan po ang AFP, ang Coast Guard, ang Bureau of Fire, Bureau of Jail and Management, and Penology. At meron din tayong, especially yung LGU ng Quezon City. Meron kang mensahe sa ating mga maglulunsad ng mga kilos protesta na payapain nila yung kanilang sarili, sir? Ayun po, tuloy-tuloy naman yung meetings natin before sila na-approve ng Quezon City Local Government Unit, yung permit nila. Nangako naman sila na tahimik at maayos ang kanilang gagawing rally ngayong around ang bali ang inapprove sa kanila ay 1 p.m. to 5 p.m. Ang RMFP and CRPO ay nag-deploy ng 806 CDM contingent upang sa ganun tumulong dito sa pagpapalaganap ng kaayusan at kapayapaan sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Personnel natin, alam naman nila ang kanilang ginagawa base sa POP, lahat yung pagrespeto sa human rights. Yun ang pinakamahalaga doon na igalan natin karapatan ng bawat isa, kahit yung mga realista, igalang natin yung kung ano yung pinaglalaban nila. Alerto din ang human rights officers upang tiyakin na walang malalabag na karapatang pantao ang pulisya ngayong SONA. Sir, ang function po talaga ng human rights is for monitoring at masiguro ng ating tropa na hindi sila nagbabiolate at wala pong natatapa ang karapatan ng tao. So, nandito po kami sa pang-apat na SONA ni President Marcos. Pagkadalasang paggantong SONA ay mayroon po tayo inaasahan ng mga kilusang manggagawa. So, yung tinatawag po natin ng B880 ng Republic Act o Public Assembly Act. So, kung mayroon o may permit man o wala, tayo po ay maintain lang po natin yung ating presensya at ay sundin ang karapatang pantao. Maging ang medical team upang magbigay ng paunang lunas kapag hinihingi ng pagkakataon. Mula po dito sa Commonwealth, Quezon City at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin, at ang aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, na walang iba kundi si Police Colonel Celso M. Rodriguez. kami po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Evelyn T. Lumabig. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.